Diretso lang, hindi kami nakikipaglaro sa mga kafir, hindi kami nakikipaglaro sa mga kufar. Pero masaya kaming manirahan sa kanilang mga bansa. Masaya kaming humingi ng tulong pinansyal mula sa gobyerno. Walang hiya talaga. Walang hiya at hindi sila atras. Sabihin mo, pasensya na. Tapos ng saya. Kailangan ninyong bumalik sa magulo at mahirap ninyong pinanggalingan. Amerika, may problema ka. Nakita natin kung paano ibinigay ng mga Briton ang bansa nila sa mga Islamista at Muslim at paparating din sila para sa inyo. Tingnan mo ito. Sa ngayon, sa 2025, may 4.5 milyong Muslim na nakatira sa Estados Unidos. Iyan ay isa na sa bawat 70 tao. Mga bata sila, kalahati sa kanila ay wala pang 35 at nagkakaanak sila ng doble sa pambansang antas. Mahigit 4,000 sentro ng pagsamba ang itinayo o ginawang lugar ng pagsamba ng mga Muslim sa loob ng isang henerasyon, tumaas ng 43% mula 2020. Magmaneho ka sa Michigan, New York, Texas, Florida. Dumarami ang mga bagong bahay at tore. Ayon sa mga research center, sa 2050, aabot sa 8 milyong Muslim at manalampasan ang mga Hudyo bilang ikalawang pinakamalaking relihiyon sa Amerika. Nangyayari na iyon sa ilang lungsod na iyon. Sa kabila ng paglago, may malalim na hinanakit. Maraming Muslim ang tumitingin sa mga Kristiyano bilang mga hindi mananampalataya at tiwali dahil sa sekularismo. Hindi marami, lahat sila. Tinatanggihan ang mga kalayaang Amerikano gaya ng individualismo, malayang pananalita at pagkakapantay-pantay ng kababaihan. Madalas na sabihing immoral ang ating pamumuhay. Kaya nananawagan silang ipatupad ang Sharia imbes na demokrasya na labag sa Kristiyanong pagpapahalagang bumuo sa bansang ito. Kristyanismo pa rin ng 70% pero nalalanta at nagsasara ang ating mga simbahan kahit dumarami ang pamilya at gusali nila. Matematika ito at ang mga numero ay hindi nababago ng kagustuhan natin. Walang pakialam ang mga numero mga pare. Hindi na ito sikreto. Hindi na nila tinatagong paghamak at galit sa Amerikanong pamumuhay. Ganito na sila magsalita ng hayagan. Ang Amerika ang cancer. Amerika ang pamahalaang Amerikano, sekularismo, demokrasya, kapitalismo. Ito ang mga cancer na nagkalat ng kanilang sakit sa buong mundo, sa Amerika at sa gitnang silangan. Sa Amerika, may kalayaan ng mga tao, gaya ng sabi ko kanina. Pero kapag nagsalita ka, nagkakaproblema. Pagod na ang mga hindi Muslim sa cancer na ito, pati sa pamahalaan ng Amerika at demokrasya. Nais na nilang makakita ng bagong paraan ng pamumuhay. At bilang mga Muslim, kailangan nating maintindihan. Talaga? Pagod ka na ba sa paraan ng pamumuhay mo? Pagod ka na ba sa mga prinsipyong pinagbatayan ng mga nagtatag sa Estados Unidos? Pagod ka na ba? Gusto mo bang palitan yon ng Sharia? Naniniwala rin ang payasong ito. At hindi siya nag-iisa, paumanhin na lang. Tapos ng panahon ng pagtawag sa mga taong ito bilang isang maliit na grupo ng mga ekstremista. Pakinggan mo si Tommy Robinson. Kakapanayam lang siya. Maliit lang bang grupong ekstremista ito? Pakinggan mo. 99% ng mga Afghani ang gusto ng Sharia law. 99% ng mga Afghani. Ginaluman man nila ang Amerika o hindi. Naramdaman ng Amerika na kailangan silang dalhin dito. May magandang pelikula si Jake Gyllenhaal. Sigurado akong may ilang magagandang halimbawa. Pwede kang maging Muslim at mabuting tao. Pero pwede mo ring di gusto ang pamumuhay sa Amerika at mangarap ng Sharia sa Amerika. Kahit tinulungan mo ang Amerika laban sa Taliban. Lahat ito posible at hindi nagkakasalungatan. 99% ng mga Afghan ang gusto ng batas ng Sharia, kahit tinulungan man nila ang Amerika at ang mga alyado laban sa Taliban o hindi. 100%. Yan ay purong pananaliksik. Oo. 8% ng mga Pakistani ang gusto ng Sharia law. At galit din sila sa Amerika. 77% ng mga Palestino ang nais ng batas ng Sharia. 71% ng mga Nigerian ang nais ng batas ng Sharia. Karamihan sa mga Muslim ang gusto ng Sharia law. Kung may 100 Afghani na pumapasok sa Amerika, si Joe Biden ay nagpasok ng 100,000 Afghani. Pero sa bawat 100, 99 ang gusto ng Sharia law. Hindi nila iniiwan yun sa hangganan. Hindi nila iniisip na, nasa Amerika na tayo, kalimutan na lang natin lahat ng paniniwala natin. Dinadala nila yon kasama nila.
80% ng Afghani na pabor sa Sharia ay naniniwalang tama ang pagpukpok ng bato sa ulo ng babae at paglilibing sa kanya sa lupa. Hindi ito opinyon ko, kanila ito. Ito ay isang paniniwala. Dinala mo rin yan sa bansa mo, gaya namin. Kaya may 100 korte ng Sharia sa Britanya. May 2 milyong British Muslim na nais ng Sharia law at may mga komunidad na hiwalay at hindi nakikihalubilo. May mga tao na magtatanong, gawa-gawa lang ba niya ito? Hindi. Ngayon, paano kung sabihin ko sa'yo na may mas magandang paraan ng pagkita ng pera? Nitong taon lang, may nangyaring kakaiba. Habang mainit ang debate tungkol sa energy transitions at climate targets, tahimik na ipinaalala ng totoong mundo kung paano talaga gumagana ang lahat. Lumalakas ang pandaigdigang infrastruktura at tumataas ang paggasta sa militar. Buong reyon ay mabilis magtayo na matagal na nating di nakita. At lahat ng ito ay nakasalalay sa isang bagay, bakal. Humigit kumulang 1.7 bilyong tonelada ng bakal ang ginagawa bawat taon. Bawat tonelada nito ay kailangan ng metallurgical na uling, hindi bilang panggatong na mapapalitan, kundi bilang chemical na sangkap na wala pang malakihang pamalit. Walang uling, walang bakal. Kaya walang barkong pandigma, fighter jet, infrastruktura o makabagong mga sistema ng depensa. Hindi ito ideolohiya. Iyan ay pisika. Sa katunayan, kamakailan lang ay nagdeklara ang gobyerno ng US ng pambansang emerhensya para palawakin ang supply chain ng uling, kinikilala kung gaano na ito kahalaga na nagdadala sa atin sa Forge Resources. Nagtitrade sa ilalim ng simbolong FRG sa CSE at FRGGF sa OTC. Inilalagay ng Forge ang sarili nito mismo sa gitna ng kakulangan sa supply. Ang pangunahing asset nila, ang La Estrella Project sa Colombia, ay hindi basta-bastang haka-haka lang. Ito ay may kumpletong mga permit at aktibong umuusad, direkta itong nakapwesto sa loob ng supply chain na pinagsisikapang masiguro ng buong mundo. At ang Colombia mismo ay lumilitaw bilang isang pangunahing global na supplier ng metallurgical coal na may matibay na ugnayang pangkalakalan sa Estados Unidos at lumalaking estratehikong kahalagahan. Samantala, pareho rin ang kwento ng mga presyo. Ang presyo ng metallurgical coal ay umabot na sa $240 bawat tonelada sa 2026. Hindi ito simpleng pagtaas. Iyan ang reaksyon ng merkado sa estruktural na kakulangan. Madalas di napapansin ang katotohanan ito. Hindi demand ang pangunahing dahilan na yon. Kulang ang bagong supply. Kapag maigpit ang supply ng mahalagang bagay, ang mga maagang naghanda na kumpanya ang madalas makinabang. Iyan ang larangang tinatahak ng Forge Resources. Unais mo malaman ang direksyon ng industriya ng bakal, enerhiya at global na depensa, mainam itong pagtuunan ng pansin. Tingnan ang link sa deskripsyon para malaman ang tungkol sa Forge Resources at ginagawa nila. Balik tayo sa video. Tingnan mo ito. Ang survey na ito ay mula pa 2013. Alam kong lumana ito. Pero sa tingin ko, hindi naman ito nagbago. Pabor ka ba o tutol na gawing batas ng bansa ang Sharia? Hindi mahalaga kung nasaan ka. 79% ng mga Afghan ang gusto na maging batas ng bansa ang Sharia. 84% ng mga Pakistani. Sabi ni Tommy, 89%, ayos lang yan. 82% ng mga Bangladeshi. 71% ng mga Iraqi. 89% ng mga Palestino. 83% ng mga Moroccan. Lebanon. Nagtataka ako kung bakit ganun. Siguro dahil matagal na silang kasamang mga Kristiyano. At marami na rin silang naranasang digmaang sibil. Tingnan mo ang Sub-Saharan Africa. Diyos ko, nasaan ang Somalia? Ano ang Somalia? Karaniwang mga bansang malapit sa Russia at Europa, gaya ng Albania at Turkey, ay may 12% lang. Hindi nakakagulat dahil malapit sila sa mas malayang mundo. Baka tumaas na rin na yon sa Turkey. Nasaktan ni Erdogan ang Turkey ng husto. Nasaan ang Somalia? Sa tingin ko, hindi pinayagan ng mga Somali na sumali sa survey na ito. Oo, hindi na ako magugulat kung napakataas ng porsyento. Siguro mga 75%. Kung gusto mo makita kung anong hayagan nilang sinasabi, ipinakita ko na sa iyo ang isang video. Marami na akong ganitong video na naipakita ko sa paglipas ng mga taon, kung saan mayabang at may pagbabanta ng pagpatay at pananakop ang mga lider ng Muslim. Tingnan mo ito. Iniinsulto nila si Allah, sinasabi nilang may anak siyang lalaki. Mga Kristiyano, hindi pinapayagang panindigan ang inyong paniniwala. Inuturing nila iyon bilang isang insulto, bilang kalapastanganan. Isa lang ang parusa sa kalapastanganan. Kamatayan. Unang problema na nakikita ko sa Amerika. Kristyanismo. Nasa isang Kristiyanong bansa ka.
Bakit natin sila binibigyan ng ganitong kalayaan magsalita? Huwag ninyong gawing matalik na kaibigan ang mga Hudyo at Kristiyano. Ito ay utos mula kay Allah. Ituro natin sa ating mga anak ang mga aral na ito at ang pagkamuhi sa lahat na may kinalaman sa kufr. Paglalagay ng mga hangganan kapag nakikitungo sa kaaway. It's fatso. When dealing with the disbeliever, Siya ang kaaway ng pagkain. Gusto niyang ubusin ang lahat ng pagkain sa mundo sa pamamagitan ng pagkain nito. Nilalampasan nila ang mga hindi naniniwala. yujahiduna fi Nakikipaglaban sila sa landas ni Allah at hindi sila natatakot sa mga headline. Ang tanong dito ay, bakit galit sa atin ang mga Muslim? Bakit puno ng galit ang mga Muslim laban sa anluran, Kristyanismo, Judaismo o kahit ano paman? Ayon kay Fal Island, may mensahe ang Quran sa atin. Kita mo, hindi niya sinabi na, hindi namin kayo kinamumuhian. Pero itong mga lipstick Muslim, tulad ni Mahdi Hassan at lahat ng mga mapagkunyari, lahat ng mga sinungaling na ito, sinasabi nila sa inyo, hindi, kasinungalingan lang yan. Hindi nila itinatago ang mga pananaw na ito. Sinasabi nila sa ibang Muslim. Hindi niya rin itinama o sinabi na, hindi namin kayo kinamumuhian. Sinabi niya, alam mo, ang Quran ang nagsasabi sa amin kung bakit namin kayo dapat kamuhian. Hindi kami katulad ng mga hindi Muslim, mga Hudyo, Kristiyano, o kahit sino pa. Pero alam mo ba kung ano ang pinakamasama? Kapag may nakikita akong itim na Muslim na nagbalik loob, Diyos ko. Galit sila sa Amerika dahil sa kalakalan ng alipin sa kabila ng Atlantiko. At tama lang naman. Walang makakapagbigay katwiran dyan. Pero ang mga Muslim ang sumamantala sa mga Aprikano ng mahigit 1,000 taon. 10 beses na mas malala ang African slave trade ng mga Muslim kaysa sa transatlantic slave trade. Natanong mo na ba kung bakit konti lang ang mga Aprikanong taga-timog ng Sahara sa gitnang silangan? Dahil hindi sila pinayagang magparami. Pinutulang kanilang mga titi. At ang mga taong ito ay ginawa ito para lamang sa Islam. Ay upang magmukang katulad ng iyong kaaway. Bilang kapalit, sumuong si Abraham Lincoln sa digmaang sibil para wakasan ang pag-aalipin. Nauna ang mga Briton sa kanila sa pagwawakas ng pag-aalipin noong dekada 1830. Mga krusador! Pinakamasama! Napakatagumpay ng kanduran, kaya ang mga taong ito ay nagmamakaawa na maging bahagi ng kanduran. Sige, pero bakit kanila kinamumuhian? Gusto mo bang malaman kung bakit kanila kinamumuhian? Yung lalaking yun na hindi nagsabi sa atin, ito ang dahilan kung bakit kanila kinamumuhian. Sinabi ng propeta na huwag kang makipagkaibigan maliban sa mabuting mananampalataya. Huwag mong ibigay ang pagkain mo sa iba maliban kung maka-Diyos siya. Kaya wala tayong ganitong pakikipagkaibigan sa mga kafir. Hindi tayo nakikisama sa mga kafir. Tara, baba tayo magbilyar, Bob. Bob? Alam mo, maglaro tayo ng Xbox ng magkasama. Kaibigan kita. Hindi umira lang wala pagdating sa mga kafir. Oo, naalala ko. Ayon kay Abusi, naglalaro sila ng football at may isang kafir na gustong sumali. Diretsahan, hindi kami naglalaro kasama ang mga kafir. Hindi kami naglalaro kasama ang mga kufar. Masaya tayong tumira sa bansa nila at humingi ng tulong pinansyal sa gobyerno. Walang hiya mga walang hiya at hindi sila atras. Kailangan mo sabihin, pasensya na, hanggang dito na lang. Bumalik na kayo sa mga lungga nyo. Oo, walang ganong tambay-tambay kasama ang mga kafir. Kabaligtaran nyo ng pagkakaroon ng bara sa kanila. Paano ka magkakabara sa amin kung lagi ka namang tambay, naglalaro at nakikitsismis dito? At nakakalungkot, isa ito sa mga problema natin. Maraming Muslim, lalo na sa mga kabataan, nakikita mong lagi silang tumatambay at nakikihalubilo sa mga kafir. At napapapasa sa kanila ito. Nauwi sa pagkasira ng wala at bara at yan ang mangyayari. Masisira mo ang wala at bara na ito. Paano mo magkakaroon ng tamang galit at paglayo sa kanila kung lagi kayong magkasama? Kung magsisimula ka makisama sa kanila, paano ka magkakaroon ng galit sa kanila? Oo, kasi wag naman sana mangyari. Baka humanga ka pa sa kabutihan ng ugali nila. Napagtanto ko na hindi ko talaga kinamumuhian ng kanluran. At liberal din naman ang pamilya ko kaya walang indoktrinasyon. Kapag lumaki ka sa lipunang, naniniwalang ikaw ang tama at pinakamahusay, nagkakaroon ka talaga ng pagkiling. Siguro ganoon lahat ng komunidad. Pero nung lumipat ako sa Australia,
Ang una kong napansin, sabi ko, wow, ang linis ng bansang ito. Naalala ko nung una kong makita ang skyline sa Melbourne, sabi ko, grabe, ang gaganda ng mga gusali. Gusto ko silang hawakan. Ang linis pa ng paligid, ang langit ay sobrang linaw. At ang syudad ko, Lahore, sobrang dumi. Sobrang dumi at nakakadiri talaga. Sabi ko, wow. Sinasabi nilang malilinis ang mga Muslim, pero kalokohan yon. Tao rin sila. Tingnan mo sila. Lahat ng Australiano na nakasalubong ko na umingiti. Lumingiti lang sila sa'yo. Kahit peke ang ngiti, kapag dumaan ka sa tabi ng isang tao, bibigyan mo lang sila ng pekeng ngiti. Gaano kababait ang mga taong ito? Kaagad, sa unang araw pa lang, hindi naman ako nagkaroon ng galit sa kanila. Pero kung meron man akong mga pagkiling, nawala na lang bigla. At sa tingin ko, kaya siguro nakatakda talaga akong maging kung sino ako ngayon. Ipaglaban mo mabubuting tao. Sigurado ako ang taga-kanluran ang pinakamabubuti sa mundo. Sila lang ang nagbukas ng hangganan para sa mga taong mula sa iba't ibang panig na mundo. Kahit sa mga galit sa kanila. Hanggang ngayon, tingnan mo, sinasabi pa rin nila sa'yo. Nakatira sila sa mga bansa nyo at sinasabi pa nila na galit sila sa inyo. Ayon sa ating relihiyon, dapat nating kamuhian sila para kay Allah at mahalin ang minamahal niya. At kabaliktaran niyan, kinamumuhian natin ang kinamumuhian ni Allah. Diretsuhin na natin. Hindi natin mahal ang isa't isa. Hindi tayo magkaintindihan o magkaibigan. Gets mo ba? Magkaaway tayo. Simple lang, walang integrasyon o multikulturalismo. Walang pagkakaiba-iba, walang pagpaparaya. May sarili akong din, may sarili kang din. May sarili kang demokrasya, may sarili kaming sharia, may sarili kang malayang paghahalubilo, may sarili kaming nikah. Sariling pandaraya at credit card sa panengke. Alam namin na may sarili kaming sistemang pang-ekonomiya, patakarang panlabas at din. Wala silang hiya. Pero mga taga-kanluran lang sila. Sige lang. Hindi ko alam tungkol dito. May mga tao na inuugnay ito sa Kristyanismo, tulad ng ipakita ang kabilang pismi at maging mabait sa kaaway. Baka may konting Muslim pa sa akin. Huwag kang ganyan. Kung galit ka sa kanluran, kung ayaw mo sa pamumuhay ng mga taga-kanluran, umalis ka na lang. Seryoso, umalis ka na lang. Yun lang yun, o kaya sila ang mag-ahari. Walang gitnang daan dito. Walang gitnang daan dito. Intindihin nyo yan, mga mahal kong Amerikano. Dahil bumabagsak ng Europa. Talagang nalulungkot ako kapag lubos kong naintindihan ang lawak nito. Pero gaano na ba ito kalala? Noon, ang London sa UK ay tinuturing pinakamahalagang yaman ng kanluraning sibilisasyon. At meron tayong si Piers Morgan na nagsasabing, hindi, walang mali dyan, ayos lang ang lahat. Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi ninyo. Sige, pasensya na. Madalas lang talaga akong magreklamo. Oo, huwag kayong kampante mga pare. Protektahan ninyo ang inyong paraan ng pamumuhay. Ipaglaban ninyo ang inyong paraan ng pamumuhay. Huwag kang humingi ng paumanhin. Iyan ang napag-usapan namin at gumawa ako ng Telegram group. Nasa deskripsyon ang link. Sali ka sa grupo, lahat tayo mga makabayang kanluranin. Di mahalaga ang pinagmulan. Kung isa ka makabayang kanluranin, sumali sa grupong yon para makakilala ng mga taong kapareho mo ng pananaw.